tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa Europa. Ipinatigil na ng mga autoridad sa Crimea na kasalukuyang sakop ng Russia ang pagbebenta ng gasolina sa mga sibilyan. Ito ay matapos ang sunod-sunod at matitinding pag-atake ng militar ng Ukraine sa mga imbakan ng langis sa Black Sea Peninsula. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding krisis sa enerhiya sa rehiyon na hindi pa nakikita mula noong sapilitang isama ito sa Russia noong taong 2014. Ayon kay Governor Sergei Aksyonov, ang pinuno ng Crimea na itinalaga ng Kremlin, ang mga magdamag na pag-atake ng Ukraine ay nagresulta sa pagkamatay ng 4 na katao at pagkakasugat ng 28 pa, bagaman hindi tinukoy ng gobernador ang eksaktong lokasyon o pasilidad na tinamaan ng mga missile o drone. Kinumpirma niya ang matinding pinsala na idinulot nito sa lokal na infrastruktura ng enerhiya sa buong peninsula. Sa pamamagitan ng kanyang social media account, inanunsyo ni Aksyonov sa publiko na ang lahat ng gasolinahan sa Crimea ay pansamantalang hihinto sa pagbebenta ng fuel sa mga pribadong kumpanya at mamamayan. Ang limitasyong ito ay walang tiyak na takdang panahon kung kailan matatapos. Ang natitirang supply ng gasolina ay ilalaan lamang para sa mga ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa seguridad at operasyon ng tinatawag nilang Republic of Crimea. Nanawagan din ang gobernador sa publiko na manatiling kalmado at huwag magpanik. Hinimok niya ang mga residente na magtiwala lamang sa mga opisyal na ulat at balita mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Ang marahas na desisyong ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalubha ang naging epekto ng mga huling pag-atake ng Ukraine sa supply ng krudo na kritikal para sa pamumuhay at militar ng Russia. Ang serye ng mga pag-atake sa mga nakalipas na linggo ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine. Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na matagumpay nilang na-target ang isang malaking oil depot sa Crimea, pati na rin ang isang oil transport facility sa rehiyon ng Krasnodar sa timog bahagi ng Russia. Ayon sa kanya, ang mga operasyong ito ay naglalayong lumpuhin ang kakayahan ng kaaway na magpondo ng digmaan. Inilarawan ni Pangulong Zelensky ang mga pag-ataking ito bilang bahagi ng tinatawag niyang long-range sanctions o malalayong parusa laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Ayon sa pinuno ng Ukraine, taming lakas lamang ang naiintindihan ng Russia at ang kanilang kakayahang umatake sa malalayong distansya ay patunay na gumagana ang kanilang puwersa upang mapalapit ang rehiyon sa tunay at permanenteng kapayapaan. Samantala, kinumpirma naman ng mga opisyal ng Russia sa rehiyon ng Krasnodar na isang drone strike ng Ukraine ang nagdulot ng malaking sunog sa isang oil terminal sa baybayin ng Black Sea, partikular sa nayo ng Chushka. Ayon sa kanilang ulat, tinamaan din ng pag-atake ang isang ferry na nagresulta sa pagkamatay ng isang sibilyan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalawak na sakop ng opensiba ng Ukraine laban sa Russia. Ang kasalukuyang krisis sa enerhiya sa Crimea ay itinuturing na pinakamalubha mula nung iligal itong isama ng Russia sa kanilang teritoryo 10 taon na ang nakalilipas. Bagaman nakaranas na ang peninsula ng mga panandaliang kakulangan sa gasolina dahil sa mga nakaraang pag-atake, ang sitwasyon ngayon ay mas malala dahil sa malawakang pinsala sa mga pangunahing imbakan at terminal na nagsusuplay sa buong rehiyon. Dahil sa matinding kakulangan, napilitan ang mga autoridad na magpatupad ng mga marahas na regulasyon sa pagbili ng gasolina. Bago pa man ang tuluyang pagbabawal sa mga sibilyan, nilimitahan na ng pamahalaan ang pagbebenta ng gas sa 20 litro lamang bawat may-ari ng sasakyan kada linggo. Ang sistemang ito ay ginamitan ng mga prepaid coupon na naging mabilis ang pagkaubos dahil sa takot ng mga mamamayan. Ang mga nasabing kupon ay agad na naubos matapos ilabas sa isang opisyal na messaging app channel. Dahil dito, libu-libong motorista ang napilitang pumila ng mahabang oras sa mga gasolinahan sa pag-asang makakapagkarga pa ng gasolina bago tuluyang maubos ang supply. Ang mahabang pila ng mga sasakyan ay naging karaniwang tanawin sa mga kalsada ng Crimea na nagdulot ng matinding disrupsyon sa trapiko at ekonomiya. Sa kasalukuyan, punong-puno ang mga social media platform ng mga mensahe mula sa mga desperadong residente na nagtatanong at nagbabahagi ng impormasyon kung saan pa maaaring makabili ng gasolina. Upang matugunan ang lumalalang sitwasyon,
Napilitan ang mga otoridad na magbukas ng isang espesyal na hotline para sa mga turistang naipit sa peninsula at hindi na makauwi dahil sa kawalan ng gasolina para sa kanilang mga sasakyan. Dahil sa kawalan ng lokal na supply, ang ilang motorista ay sumusubok na magdala ng sarili nilang gasolina mula sa Krasnodar at iba pang karatig lugar sa Russia sa pamamagitan ng pagtawid sa tulay ng Kerch. Gayunpaman, mahigpit ang kontrol sa tulay at pinapayagan lamang silang magdala ng maximum na 100 litro ng gasolina bawat sasakyan upang maiwasan ang panganib ng pagsabog at ang pagpupuslit ng iligal na krudo. Ang krisis na ito ay nagbigay daan din sa pagsulpot ng mga mapagsamantalang negosyante or speculators. Ibinebenta ng mga mapagsamantalang ito ang gasolina sa black market sa presyong doble o triple kumpara sa normal na halaga nito sa merkado. Maraming mamamayan na walang ibang pagpipilian ang napipilitang kumagat sa napakamahal na presyong ito para lamang maipagpatuloy ang kanilang mga pang-araw-araw na mahahalagang aktibidad. Sa isang pambihirang pagkakataon, hayagang kinilala ng Kremlin ang tindi ng problema sa Crimea. Karaniwang iniiwasan ng pamahalaan ng Russia na aminin ang mga pagkatalo o kahinaan, ngunit dahil sa lawak ng krisis sa gasolina, nangako sila na mabilis na reresolbahin ang issue. Gayunpaman, nananatiling duda ang maraming eksperto kung paano ito magagawa ng Russia habang patuloy pa rin ang mga drone strike ng Ukraine. Ang mga tagumpay na ito ng Ukraine sa aspeto ng enerhiya ay nagpapakita ng kanilang lumalagong kakayahan na magdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng Russia. Ipinapakita nito na kayang baguhin ng Kiev ang takbo ng digmaan sa pamamagitan ng pag-target sa mga mahahalagang linya ng supply, habang ang mga pagsulong naman ng militar ng Moscow sa mga frontline sa silangang Ukraine ay halos huminto at nawalan ng momentum. Ayon sa mga analista, ang digmaang ito ay pumasok na sa isang bagong yugto ng attrition o pag-ubos ng lakas. Noong ika-11 ng Hunyo, ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay umabot na sa ika-1,569 na araw. Ang haba ng panahong ito ay lumampas na sa kabuuang tagal ng unang digmaang pandaigdig na nagpapakita ng matinding sakripisyo at tibay ng loob ng magkabilang panig. Ang iding para sa mga Pilipino at sa buong daigdig. Ang krisis na ito sa Crimea ay nagpapadala ng malakas na signal tungkol sa epekto ng modernong digmaan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ang pag-atake sa mga oil terminal ay hindi lamang lokal na issue kundi may epekto sa presyo ng petrolyo sa buong mundo. Ang bawat pagsabog sa Black Sea ay nagpapakita kung gaano karupok ang seguridad sa supply ng enerhiya ng mga bansa. Sa kabila ng mga pangako ng Russia na ibabalik ang normal na sitwasyon, patuloy ang pangamba ng mga residente sa Crimea na mas hihigpit pa ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Habang walang tigil ang digmaan, ang bawat patak ng gasolina ay nagiging kasing halaga ng ginto. Ang kawalan ng katiyakan ay nagdudulot ng takot na baka tuluyang maparalisa ang transportasyon at mga pangunahing serbisyo sa buong peninsula. Ipinapakita rin ng sitwasyong ito ang kahalagahan ng mga long-range drones sa modernong pakikipaglaban. Ang kakayahan ng Ukraine na tamaan ng mga target na daan-daang kilometro ang layo mula sa frontline nang hindi gumagamit ng mga mamahaling fighter jet ay nagpabago sa kalkulasyon ng militar ng Russia. Ito ay isang babala sa iba pang mga bansa na ang mga tradisyonal na depensa ay maaaring hindi na sapat ngayon. Sa pagtatapos ng ating ulat, patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa Crimea at sa buong rehiyon ng labanan. Ang krisis sa gasolina ay isa lamang sa maraming mukha ng digmaang ito na patuloy na nagpapahirap sa mga sibilyan. Ako si Juan de la Cruz, nag-uulat para sa Balita Pilipinas, naghahatid ng mga pinakasariwa at pinakamaasahang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Manatiling ligtas at mapagmatyag.